Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Pagkatapos ay naghanda na si Pam upang ituloy ang paglilinis. Pumasok muna siya sa banyo at habang nasa banyo ay nagdasal si Mark na sana ay wag nang isuot muli ang kanyang pantaas panloob. Nang lumabas ito ng banyo ay wala pa rin itong suot na panloob na pantaas. Kaya abot tenga ang ngiti ni Mark. Siguro ay iniisip ni Pam na dahil basa na rin ang kasuotan niya ay it doesn't make sense kung susuotin niya agad ang kanyang nag-iisang dalang panloob pantaas. Sinimulan niya na uling maglinis. Mas nakakainit sa umbok ni Mark ngayon ang kanyang napapanood. Dahil nga naka-wet look pa rin si Pam habang naglilinis. Muli-uli itong naging patuwarin sa posisyon si Pam sa sahig upang punasan ng basahan ang mga parte na hindi pa niya napupunasan. Ngayong basa na ang sando niya at wala itong pantaas na panloob ay bumabagsak ang kanyang kabundukan sa sahig. Maalog-alog ito ng banayad habang pinupunas ni Pam ang basahan. Napadyos ko po si Mark sa nakikita. Lalo't transparent na halos ang sando ni Pam. Kung kaya't kitang-kita niya kung paano umalog ang mga ito. Humarap sa kanya si Pam sa ganun pa ring posisyon. At dahil nga wala itong saplot na panloob pantaas ay bumabagsak at nahihila nito pababa ang sando. Kung kaya't mas lumaki ang butas ng sando sa leeg. Kita niya ang malaki-laki ring bahagi ng cleavage ni Pam, pero hindi sapat para makita ang nasa dulo nito. Okay lang din naman kasi bumabakat nga sa sando ang mga dulo nun, pero mas lalo lang lumakas ang kanyang pagnanasa na sana ay makita niya ang mga yon na walang kaharang-harang na anumang tela. Nang tumalikod naman si Pam ay ang likuran niya naman ngayon ang pinagpepestahan ni Mark. Mas klaro ngayon ang itim niyang panloob pambaba dahil nga sa basari ng short niya. Modern type din ang pambabang saplot niya. Nakita ang malaking parte ng usli sa baba. Kaya klarong-klaro ni Mark ang mga umbok na iyon ni Pam. Napabuntong hininga siya at kapag hindi nakatingin si Pam sa kanyang direksyon ay medyo hinihimas-himas niya ang nakaumbok sa kanyang harapan, pero sa taas lang ng kanyang short. Sa kasamaang palad ay dumako na si Pam sa bandang kitchen ni Mark na hindi niya tanaw mula sa kanyang kwarto dahil nahaharangan ng poder ng kwarto sa mismong harapan ng computer table niya. Ilang beses siyang nagpapasimple pero mahahalata talaga na dumudungaw siya, kung kaya't minabuti niya na isara na lang muna ang pinto para makagawa ng milagro. Sapat na iyong mga nakita niya para balas sa panibawang pagputok ng bulkan. Naghubad siya ng short para simulan na ang pagmimilagro nang bigla niyang narinig ang sigaw ni Pam mula sa labas. Ay! Naalarma si Mark at mabilis na nagsuot ng short at tumakbo palabas para tingnan kung ano ang nangyari kay Pam. Bigla pa lang nakakita ng daga si Pam habang nililinis ang mga cabinet.
sa ilalim ng kitchen sink ni Mark. At talagang matatakotin ito pagdating sa daga. Nang makita siya ni Pam ay tumakbo ito papunta kay Mark habang sumisigaw ng, "Mark! May daga! May daga!" Sabay ay napayakap kay Mark. Nang malaman ni Mark na daga lang pala, ay nawala ang pag-alala nito at tumawa lang. "Ha ha ha! Saan?" ang tanong nito kay Pam. "Andun! Andun, pumunta sa gawing yun," ang sagot ni Pam habang tumuturo sa isang sulok. Wala namang nakita si Mark at sinimulang ipanatag ang loob ni Pam. Dahil na-realize niya na wala naman talagang danger, ay na-realize niya rin ang kasalukuyang sitwasyon nila ni Pam. Si Pam na basang-basa at wet look ang itsura ay nakayakap sa kanya. Dikit na dikit at damang-dama niya ang mga kabundukan nito na walang suot na panloob. "O siya, andito na ako. Hamo, hindi ko nahayaang makalapit ang sino mang daga sa iyo." Ang pag-comfort ni Mark, unti-unti namang napapanatag na ang loob ni Pam. Ngunit nakatingin pa rin sa isang sulok kung saan tumatakbo ang daga. At hindi pa rin ito bumibitiw kay Mark. Unti-unti namang nabubuhay ang umbok ni Mark. Nakashort lang siya na medyo loose ang fit at manipis ang tela. At wala siyang suot na panloob pambaba nang tumakbo siya palabas ng kwarto. Ang umbok niya ngayon ay nakuturo sa ibaba nang hindi pa ito nagbabago ng anyo. Pero ngayon ay unti-unting nag-iiba ang umbok na yon sa mga sitwasyon. Ang problema, dikit na dikit ang katawan ni Pam sa kanyang katawan. Kaya habang unti-unting umuunat ito, ay siguradong mararamdaman ni Pam iyon. Dahil nakadikit ito sa harapan ng short ni Pam. Mas lalo siyang nabubuglian dahil kahit na ganun ay parang dead ma lang si Pam at hindi umalis sa pagkakayakap sa kanya. Dahil ba talaga sa sobrang takot dito sa daga? Hinimas-himas ni Mark ang naka-expose na bahagi ng likod ni Pam. Sa pag-comfort nito at talagang basang-basa ng pawis si Pam. Ang kanyang kamay ay siyang dumagdag sa bogli niya. Patuloy lang sa pagtayo ang di dapat tumayo hanggang sa talagang ganap ng nakatayo ito. Sa buong sandaling iyon ay alam niyang ramdam na ramdam ni Pam iyon. Pag sobrang nakatayo na ang umbok ngayon, ang direksyon nito ay paitaas. Kaya't dahil nakababa ang direksyon nito gawa ng nahaharaan nga ni Pam, ay lumikha tuloy ito ng pressure. Mukha namang naramdaman ni Pam ang pressure na yun. Kaya't nagpasimple ito at dahang-dahang inatras ang kanyang likod upang magkaroon ng puwang para umakyat ang bagay na yun. Sa bawat atras ng likuran ni Pam ay siya namang pag-akyat ng bagay na yun. At dama niya itong lumalatay sa harapan ng kanyang harapan. Nang diretsyo nang nakatutok ang bagay na yun sa kanyang puson, akala niya ay ganap ng nakatayo ito. Ibinalik na muli ang kanyang likuran papunta sa harap sa direksyon ni Mark. Hindi pa pala, kung kaya't ang nangyari ay tumutusok ang bagay na yon sa kanyang harapan. Natigilan silang dalawa ng ilang sandali ng ganong posisyon na nakatutok ang isang bagay sa kanyang harapan. Maya-maya ay pasimple naman itong
inurong na uli ang kanyang likuran para tuluyan ng pumunta paitaas na direksyon ang bagay na yon. Ang ginawain niya yun ay mabilis na umigtad na parang kabuti ang isang bagay na yon. Ibinalik na uli ni Pam ang pagkakadikit ng katawan niya kay Mark at ilang sandali silang naging tahimik lang. Pagkatapos ay biglang tinakpan ni Pam ang kanyang bunganga at tumawa. Natatawa siya doon sa nangyaring tila spring na bagay na yon. O bakit? Anong nakakatawa? Ang tanong ni Mark. Na tumatawa rin ang bahagya dahil alam niya kung ano ang tinatawanan ni Pam. Wala. Hehehe. Ang sagot ni Pam na hindi mapigilan ng tawa. Kinikiliti ni Mark sa tagliliran si Pam habang tinatanong kung ano yung nakakatawa. Hinahawi ni Pam ang kamay niya pero hindi ito bumibitaw kay Mark. Habang humahagik-gik ay isinubsob nito ang ulo sa dibdib ni Mark. Tuloy lang sa pagkiliti si Mark. Tinigilan ni Pam ang paghawi sa kanyang kamay at iniyakap nito ang mga kamay kay Mark habang nakasubsob pa rin ang ulo sa dibdib ni Mark at humahagik-gik. Ginagalaw-galaw na lang niya ang katawan niya kapag nangingiliti si Mark dahilan upang makiskis ang buong katawan niya sa katawan ni Mark. Mas lalo lang itong nagpaiba sa umbok na yun na mas lalo nagbigay sa kanya ng confidence. Kaya inilagay niya ang dalawang kamay niya sa mga pisngi ni Pam at inilayo ang ulo nito mula sa pagkakasubsob sa kanyang dibdib. At tapos ay tiningnan niya ito sa kanyang mga mata. Bakit ka nga tumatawa? Ang ulit niyang tanong nakatawa yun. Wala nga eh. Wala yun. Sabi ni Pam na nakatingin rin sa kanyang mga mata at nakangiting tawa pa rin. Palakas ang loob ni Mark. Inilapit nito ang ulo sa ulo ni Pam. Tama lang halos na magdikit ang kanilang ilong. Kasalanan ko ba kung ma-excite ako? Eh sino ba naman hindi ma-excite? Isasexy mo yan Pam, ang tanong niya. Ha? Ewan ko anong pinagsasabi. Wala akong alam sinasabi mo. Sabay tawa. Ang tugon ni Pam na parang kunyari ay hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Mark. Sa distansyang ito ng mga mukha nila ay amoy na amoy ni Mark ang mabangong hininga ni Pam. Nagtitis ka ba? Sinadya mo bang magsuot ng gayon para itis ako? Ang sabi ni Mark. Ha? Okay ka lang? Eh di ba kahit ikaw sabi mo hindi naman talaga akong komportable sa suot ko last time? Ang tugon ni Pam. Pero nakangiti ito. Nasa tao lang naman yan. Kung manyak ka, eh wala tayong magagawa. Talagang ganun ka na nga. Patuloy ni Pam. Nakangiti pa rin ito at tila yata palagay ni Mark ay nagsisimula ng maglaro si Pam. Kung kaya't lumakas pa uli ang loob nito at magpatuloy lang. Ah, ganun? Sinong ganun? Ang tanong ni Mark. Ikaw, ang sagot ni Pam. Ganun? Ganun ba ako? Ang tanong uli ni Mark at hinalikan nito sa noo si Pam. Sandali lang. Titingnan niya lang ang reaksyon ni Pam. Ikaw, ang sagot ni Pam na hindi nagbago ang ekspresyon. Nakangiti lang din at hindi inaalis ang pagkatitig sa mata ni Mark. Lumakas lalo ang loob ni Mark. Kung ganun ako, gagawin ko ba ito? Gagawin ba ito ng isang katulad nun? Sabay halik sa labi ni Pam. Napapikit si Pam nang dumampi ang labi ni Ron. Ay ni Mark, pero sandali lang at dumilat uli ito at hindi inalis ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, yan nga exactly ang ginagawa ng isang manyakis. Sagot ni Pam. Ah, ganun? O ito pa. Ang sagot ni Mark at hinalukan uli si Pam sa labi. This time ay mas iningod-ngod pa nito ang labi niya sa lips ni Pam.
at mas pinatagal ng bahagya ang pagkakadampi nito tapos sinadyang patunugin ng malakas ang halik niya. Playful na halik, kumbaga. Chup! Ang tunog ng kanyang ginawang halik mula sa pagkangiti ay inuso naman ni Pam ang mga labi niya. Nang dumampi ang mga labi ni Mark dito, sinyalis na welcome ang halik na yun ni Mark. Nang bumitiw si Mark ay tumatawa si Pam na parang nag-enjoy sa playful na halik na iyon. Nagkatitigan sila at unti-unting nawala ang tawa ni Pam at napapalitan ng banayad ng ngiti na hindi kita ang ngipin. Unti-unting naging malagkit at mapang-akit ang mga titig ni Pam kay Mark. Titig na tila yata wala nang pakialam na kinalimutan ni Pam ang current status niya sa buhay, isang may asawang babae, at sa mismong sandaling iyon, ang gusto niya lang ay pahayag sa pamagitan ng kanyang ngiti at titig na oo, attracted siya sa gwapo at matipunong lalaking ito na nasa harapan niya. Kitang-kita yun ni Mark at nasagap niya ang attraction na yun ni Pam sa kanya. At dahil dito, ay mas lalo siyang na-attract at mas dumobli pa ang nararamdaman niyang attraction ngayon kay Pam. Nawala na sa tamang pag-iisip at inilapit niya uli ang mukha kay Pam para ito'y halikan uli. Si Pam naman ay iniangat ng bahagya ang ulo at tinanggap ng buong buo ang mga labi niya at sila'y mainit na naghalikan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like, at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.